Hi there mga kasinag! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so finally. Okay, so makakapag-video na ako at ito na nga yun. So as you can see on the title mga kasinag ay it is the video. This content is all about my Jollibee BOTP or yung tinatawag nating Basic Operation Training Program. So ito po ay continuation or another part nung video ko na isa which is tungkol sa hiring process ng Jollibee MT or Management Trainee. So, if you're really interested kung ano ba at kung tungkol saan or kung saan ba umiikot ang BOTP ni Jollibee sa journey ng pagiging isang management trainee, just keep on watching. Again, mga kasinag, I am your Ate Aren. Mga sinag. So, ayan. So, mabilis ang video lang to. And, nagmamadali na rin ako. Kasi gahol ako sa oras. So, pasensya na kung natagalan ng pag-upload na to. But, ayan. Okay. So, this video is sasabihin ko lahat ng knowledge ko regarding the Jollibee BOTP nga. So, kung ano ba yung mga dapat nyong expect. Okay. So, upon starting, nakaka-receive ka ng email. So, dun sa email na yon ay doon lahat papasok yung yung mga requirements mo and everything. So, doon din sa email na yon, makaka-receive ka ng email galing sa Jollibee nga na nagsasabi na ganitong araw yung mag-start ng training mo. So, bago ko explain yung nandun sa magiging pinaka-BOTP muna, let me share this photo na bawat MT sa Jollibee, mga kasinag, ay magkakaroon ng ganitong schedule. Okay, so eto nga yung tinatawag nating BOTP class learning journey. So lahat ng naging MT may ganito. So explain ko muna to para mas maintindihan ninyo kung saan ba or kung ano ba yung magiging papasok dun sa BOTP nga na tinatawag. Okay, so kung makikita nyo dito, meron tayong tinatawag na Restaurant Operations Delivery Track. Okay, so dyan ay nahati sa dalawang phase, which is yung phase 1 and phase 2. So, yung phase 1, it is the Introduction to Restaurant Operations. Okay, so eto nga yung sinasabi ko na eto yung unang araw mo na magtatrabaho dun sa magiging store assignment mo or dun sa training assignment mo na store. Okay? So, yun nga, nakalagay dyan yung venue, remote session, and then yung date is yung, ito kasi yung schedule ko. So, makikita nyo dyan na June 16, 2023. So, yan yung unang araw na mag-i-start ka na sa Jollibee or doon sa BOTP mo. Pero, okay, sa lahat ng mga nanonood dyan, so, yung iba may experience na kasi, or may idea sila kasi pwedeng, they are ex-crews, mga ex-CL, mga production leader, ganyan, mga service leader, mga ganun yung mga yan. Kaya may idea na siya. Pero kung nandito ka at naghahanap ka nga ng idea kasi kagaya kita na wala akong experience sa Jollibee, yan, sa mismong company ng Jollibee, kung ano ba yung magiging pagdadaanan mo. Ayan. So, sasabihin ko sa inyo mga kasinags na sa unang araw mo, kung kailan ka papapuntahin na mag-start na sa store assignment mo or training store mo, ayan, na Jollibee, and yung kung saan ka nila i-assign, kung saan ka nila i-deploy, ayun. So, yung unang araw nyo mga kasinag is hindi pa kayo kaagad mag-work. So, nakasulat dito na remote session, meaning mga kasinag, pagdating ninyo doon sa mismong store assignment nyo or sa training store nyo mga kasinag, ang gagawin nyo lang doon is uupo maghapon para sa online orientation. Ayan mga kasinag. So, before yata is nagpupunta sila sa mismong main office ng Jollibee. But, right now, gawa na rin nga ng pandemic. So, hindi na po yun nangyayari. Okay, so, sa day 1 mo, pupunta ka dun sa store, magre-report ka, and then, puproceed kayo sa iyong orientation. So, may
doon sa email naman na ibibigay sa inyo, mga kasinag, is magbibigay na sila ng time, kung anong oras kang pupunta doon, and regarding your attire, kung ano ba yung dapat mong suotin, ayan. Okay, so, dito sa BOTP orientation, ano nga ba yung mga itatakel nila doon? Okay, so, mahati kasi yan sa AM and PM sessions. Ayan, so, pagpasensyahan nyo na yung aso kung maingay. Basta yun nga, mga kasinag. So, sa morning, mga kasinag, ay, dito na, nakasulat na. So, sinasabi ko na lang. So, yan po yung tinatawag nila na new employee orientation program. So, ano nga ba yung kapag yung i-discuss nila sa inyo dyan? Regarding po yan sa pag-welcome sa inyo, sa mission, vision, and core values ni Jollibee, yung milestone, yung achievement, and kung sino po yung nasa organizational structure ng Jollibee. After nun, kung ano ba yung mga company under JFC or yung Jollibee Food Corporation, yan, ipapakilala nila sa inyo kung ano ba yung mga company naka-align nga po ni Jollibee mismo. Yan. So, marami kang matututunan doon sa orientation na yan, sa morning pa lang. Okay? And then, pagdating na ng tanghali, is ito naman na po yung tinatawag nila na brand orientation. So, ano nga ba yung nandito sa brand orientation? So, dito nila discuss kung saan ba nakuha yung pangalang Jollibee. And then, yung after mo ma-survive yung pagiging empty mo, ano ba yung magiging position mo? And then, also, kung ano ba yung organizational structure ng mga Jollibee stores, okay? And then, after nyan, i-discuss na nila sa inyo yung training requirements ninyo. And then, kung ano ba yung mga importanteng details na malaman mo. And then, of course, yung BOTP station exam na tinatawag. Okay, so, itong orientation na ito, mga kasinag, is very, very, very important. So, see to it na kapag binigyan na kayo ng orientation date, is mag-report talaga kayo doon sa store ninyo. Kasi, dito talaga mag-i-start lahat. Okay? So, sa morning kasi, 8 ako pinag-report. And then, yung online orientation kasi namin is mag-i-start yan ng 9 a.m. So, yung sa 8 pa lang, na nandun ako, is ang ginawa sa akin ay nilibot ako dun sa store. Pinakita kung alin yung mga storage room, mga walk-in chiller, walk-in freezer, yung mga ganyan, yung mga iba-ibang area doon sa Jollibee na naka-assign sa akin. Yung training store ko nga na kasi and then, dinala ko sa kitchen nila, doon sa may harapan kung saan nag-order, and of course, doon sa kanilang dining. Simpleng, pag-round lang sa inyo. So, para makilala. And then, kung possible din siguro na ipakilala ka sa mga ibang assistant manager doon, ng mga ibang arm, yung mga arm 1, arm 2, arm 3 na nag-duty doon. And then, doon sa mismong mga crew siguro, possible din yun. Depende na lang talaga yun sa magiging RM ninyo. Ayan, mga kasinag. So, after nun, natapos kami ng online orientation, mga kasinag, pagdating namin ng PM, ay maaga-aga pa kasi, so binigyan ako ng schedule. Kung ano ba yung magiging duty ko sa mismong Jollibee. Of course, sinabi rin sa akin kung ano ba yung operating hours and business hours ng Jollibee, kung saan ako nag-work ngayon. And then, ayun, binigay. So, by the way, mga kasinag, meron na talaga bawat MT, okay, may email sila sa'yo na tinatawag nating workbook. Ngayon, depende na lang sa'yo yun kung gusto mo nang i-print, pero yata siya mandatory yata siyang i-print. Pero yung sa akin kasi, doon ako sa mismong Jollibee nun, sila yung nag-print ng workbook ko. Okay, doon sa mismong workbook mo, meron ka ng schedule. Pero yung schedule na yun kasi, wala yung mismong actual date na papasok ka. Doon nakasulat doon, halimbawa, doon sa day 1, ang mga nakalagay kasi doon, day 1, day 2, ganun. So, doon sa day 1 mo, kung closing ka, kung opening ka, ganun. Yun yung mga nakalagay. So, ang ginawa ng RM ko noon is, binigyan niya ako ng mga date. Kasi, hindi na hawak ng main office yung schedule mo noon. Ang magiging may hawak ng schedule mo noon is yung RM talaga, o yung restaurant manager na tinatawag na. Okay, so after nun, pag nabigyan ka na ng schedule, so, susundan mo yun. So, after nun, pag may schedule ka na, dun na mag-i-start yung, dito na, yung phase 2, yung restaurant operations training. Okay, so, yan ay magtatagal kayo ng 21 days under sa
phase na yan. Okay, so ano ba ang gagawin ninyo sa loob ng 21 days? Okay, sa loob ng 21 days ay pag-aaralan mo yung mga bawat station ng Jollibee. Okay? Dun sa production area. And then, also sa kanilang service area. So, let's say for example, dun sa, pag mag-i-start ka na sa kanilang, sa training mo, mag-i-start kayo dun sa grill, and then sa pantry. Ayan yung mga iba-iba nilang iba-iba nilang mga station: grill, pantry. We also have fry. Ayan, so meron yung fry, yung station na para sa Chicken Joy nila. And then yung fry para sa fries, and then yung pies, okay? And then other products pa, ganun. And then, meron din silang soda, soft serve, counter area, ayan. So, ilan lang yan sa mga station na aaralin mo. So, ano nga ba yung inaaral mo per station? So, sa per station nila, mga kasinag, is dito mo aaralin kung ano ba yung mga standard na tinatawag pagdating sa paggawa or pag-assemble ng mga products. So, yun yung aaralin mo sa loob ng 21 days. And mind you mga kasinag, habang nag-aaral ka, dapat hindi mo nakakalimutan yan. Kasi kapag natapos mo yung 21 days mo, under dyan, is kakailanganin mo lahat yung mga standard na yun pag nasa shift management ka na. Okay? So, since nabanggit ko na rin yung shift management, pahapyaw na lang din, di ba? So, after nito, itong video na to, mag-upload ako ng separate video for comprehensive exam and then also for the shift management. Ayan. So, may dalawa pa siguro na video na kasunod dito na regarding sa Jollibee. Maging Jollibee content nga. Okay, so, going back to the topic nga, mga kasinag. So, yun nga. So, paaralin mo yung mga station na yun. Okay, so, ang nakaka-stress doon, yun naman, ewan ko kung magiging stressful sa inyo or magiging enjoyable part sa inyo, di ba? Habang natututo ka, is everyday yan, may mga exam kang tinitake. So, depende sa iyo kung ilang station yung kaya mong aralin sa isang araw. Pero, yung exam kasi mga kasinag, 2 exam lang ang pwede mong i-exam per day. So, kung natapos ka na, kung akala mo tapos ka na doon sa pag-exam mo, noong hiring process, okay, so, hindi pa mga kasinag. So, dito, habang inaaral mo, habang nag-aaral ka, nagte-training ka, is everyday nagkakaroon ka ng exam. Okay, doon sa exam na yon is they're very strict kasi 30 items yon. And then, dapat ang pinaka mababang score mo lang na makukuha is 97%. And kung 30 items yun, ang 97% niya is 27. So, 27 yung pinaka mababa mong dapat na makuha na score. So, kung 28 ka, 29, 30, mas maganda. Pero dapat hindi ka na bababa sa 27. What if bumagsak ka ng isang beses, okay? So, 2 beses mo lang pwedeng i-take yung exam. At pag 2 beses mong nabagsak yung exam na yon ay hindi ka na pwedeng magtuloy sa iyong management trainee na journey. Yes po, ganyan po sila ka-strict sa Jollibee. Okay? So, ito pa pala mga kasinag. So, yung ibang store ay meron silang tinatawag na empty body. So, your RM will assign someone na magiging empty body mo. Ibig sabihin, siya yung magtuturo sa'yo all throughout your journey. Okay? So, ako, napag-compare ko, kasi sa akin, may mga time, doon kasi sa training store ko, hindi sila lahat kompleto sa business channel. Like, for example, wala kami, sa Jollibee na pinag-dutyhan ko, wala kaming Jollibee Kids Party, and then wala rin kaming Jollibee Drive-Thru. Okay, so, sa amin, kailangan ko mag-duty sa ibang store na may available na Drive-Thru and Kids Party. Okay, so, that's the time nung nag-duty ako. So, doon ko nalaman na hindi pala lahat kagaya ko. Ako kasi mga kasinag, I'm very lucky kasi meron po akong tinatawag na empty body. Like, talagang nag-focus siya sa akin kung ano lahat yung alam niya regarding dun sa station is tinuturo niya sa akin. And then,
tanto ko na pagdating ko doon sa ibang store, kasi nakakilala rin ako ng mga ibang MT, ganyan. Meron din akong kasabayan and kabatch na MT na mga napuntahan ko sa kanilang mga store. And then, doon ko nalaman na wala silang MT. So, kanya-kanya siguro yan. Depende na lang kung saan nila kayo i-deploy. So, kapag wala kang MT body, kasi ay magkakaroon ka ng magsasariling sikap ka talaga na ikaw yung bahalang mag-aral, magtanong sa mga crew doon. O kaya kung sino pwedeng mapagtanong ng mga manager doon. So, magsasariling sikap ka. Unlike kasi sa akin, nakagandahan sa akin nga mga kasinag, may empty body ako na parang siya yung naging teacher ko, na nagkakaroon ng discussion, and then napapakita niya kung paano ba yung tamang paglilay ng, halimbawa sa grill, paglilay ng patty, kaya sa pantry, pag-a-assemble ng mga bag, yun po yung kaibahan. Okay. So, dito nga po, so, yun lang naman eh. Dito sa Basic Operation Training Program, o yung BOTP na tinatawag ay, dito nga sa Phase 2, ay mag-station ka, mag-aaral ka ng mga station sa loob ng 21 days. Okay, so kapag natapos mo yung 21 days, ayan, magkakaroon ka ng 5 days na, may mga ipapass kasi na mga requirements. So, yung 5 days na yun, ayusin mo yun. And then, checking and passing of requirements yun. And after nun, yun nga yun. Susunod na po yung tinatawag nating comprehensive exam. Okay. But dito, sa video na to mga kasi, mag-i-stop lang ako hanggang dun sa may 21 days. Yun lang po talaga ang pinaka-cover ko. So, additional info mga kasinay. So, ano nga ba? Or, saan nga ba kayo nagtitake ng exam? Ano nga ba yung nagtitake ng exam? Okay. Dun sa exam mga kasinag is meron silang ililink sa'yo na kung saan gagawa ka doon, may nakagawa na account mo. Bali, ang gagawin mo na lang ay to change your password. Okay, so, yan yung magiging account mo. And then, doon po kayo nagtitake ng mga exam. And then, after nun, aside from that, yung mga doon sa loob ng 21 days na yun, na nagtitake ka nga ng mga station exam, meron kasing mga exam na mga for new products lang. Okay, yung mga new products po na exam na yun is hindi po sila nandun sa site, hindi nyo po sila online ititake, pero manual nyo po sila ititake. So, good luck sa pag-take ninyo at pag-i-station ninyo sa inyong BOTP journey, diba? Lalo pa dito sa pag-station. Okay, so, dito lagi nilang sinasabi sa akin na i-enjoy ko lang, diba? Kasi, after nito, is pag nakarating na kayo dun sa shift management na tinatawag is magiging stressful ka na daw talaga. Ayan, so yun din yung sasabihin ko sa inyo mga kasin. Ayan, so kung isa ka sa mga kasinag na station exam, BOTP station pa lang. Ayan, so enjoy mo lang and see na talagang lahat ng tinuturo sa'yo or lahat ng mga nakukuha mong knowledge ay napipick up mo siya mga kasinag kasi kakailanganin mo talaga. So, and with that mga kasinag, hanggang dyan na lang talaga ang ating minute ng video na ito. So again, I am your OTRN. Ready for the worst, hoping for the best. So see you sa ating next upload mga kasinag.